Sinusunod lang natin yung ano, yung nakalagay sa drawing. Ito. Blue, white, blue, orange, white, orange, green, white, green, brown, white, brown. So sinunod lang natin yung ano na yan, yung color na yan. So parang straight through lang itong ano na to. Itong LAN connection na to. Bali parang ano lang ito, yung RJ45 sa kabilang dulo. Then yung dito is magiging parang RJ45 lang din. So parang isang buong RJ45 lang yan na pinadaan natin sa port. Then lalagyan natin ng RJ45 dito. Then yung RJ45 na yun yung magiging connection dun sa TP-Link. So lalagyan natin na ano to. Lalagyan natin ito ng RJ45 para ma-check natin yung connection. Yung termination na ginawa natin is kung tama mga lagi. Ayan mga lagi. So ito yung RJ45. Ito maiksi na to is para dito sa kada unit mo. So lalagyan natin ng RJ45 yung kada unit. So sa isang unit meron isa nito, bali 3 meters pa. So ito ito yung isasaksak natin dito mga lodi. So ngayon itong RJ45 na to, i-check muna natin to. Ayan mga lodi. So i-check muna natin itong RJ45 na to. Kung tama yung ano niya. Yung termination niya is tama. Kasi mga bili ko sa online mga lodi. So i-check natin kung tama itong mga connection nito. So yung pagkakasunod-sunod dito sa side na to, yan yung pagkakasunod-sunod dito sa side na to, kung pareha sila is tama naman yan. So ibig sabihin tama yung color coding niya dun sa wire papunta dito sa kabilang side. So okay to. So ang gagawin natin ngayon, ilalagay natin to dito. Itong ano na to. So kakasa natin tong RJ45 na to dito. So straight through lang yung ano nito, straight through lang. Sa LAN cable lang to. So yung mga lodi. So yung dulo nito, ito yung dulo niyan. Then doon sa kabilang dulo, ito ilalagay natin sa kabilang dulo mga lods. So kinibit lang natin yung haba nito 3 meters, nilagyan natin sa dulo, then kinibit natin dito sa termination natin. So check lang natin yan kung tama yung naging connection dito papunta dun sa dito mga lods, dito sa data cable na to, sa RJ45 na to mga lods. Check natin kung tama yung naging connection dito sa RJ45 na nag-pass through dito sa nag-pass through dito sa connection na to mga lods, itong connection na to. So kailangan itong wire na chinek natin kanina is okay. Kailangan pumunta siya dun sa kabilang dulo nito na okay din mga lods. So yun yung ano natin, lalagay natin ito dito. Then sa kabilang side to sa may box. Ito ilalagay natin sa kabilang side mga lods. So yun ay A yun, A. So hanapin natin yung A. Ang A ay nasa babang yun. Ang A ay nasa babang unit mga natin. Paato muna natin yung dyan sa taas. So ang A, hanapin natin ang A dito. Hanapin natin ang A. So ay mga lods, itong A. Ito. A. So ito yung mga lods. So dito natin kakapit yung ano, yung tester natin. So check natin yan. Ay mga lods. So nakakabit na yung ano, kinabit natin yung tester. Doon sa kabila kinabit natin yung on natin. Makikita niyo yung pagkakasunod-sunod ng ano dito, ng ilaw. Ibig sabihin may nag-jump na ano. So meron maling connection dun sa meron may nag-jump. Check natin sa kabila. Hello guys. Hello guys.
Ha? Welcome back. Welcome back to your vlog. Hello, vlog. Welcome to my guys. Ano, Lods? So ito yung connection sa kabila. Ay, makita niyo tumatalan yung ano, yung connection. So may maling wire dito sa ano, dito sa may tuktungan na ito mga Lods. Ito. So yun ang babaguhin natin. Ayan mga Lods. So chinek natin yung connection. Okay naman yung connection. So inayos ko lang yun, kasi makikita natin kung alin yung wire na ano, yung wire na hindi umiilaw dito sa ano, dito sa tester natin. So alam natin kung anong wire yon, kung pang ilan yon. Makita nyo naman may number yan, 1 to 8. So dito naman natin, okay naman, pinrest lang natin na maigi itong ano, itong LAN cable. Ayan mga Lods. Ayan mga Lods, okay naman na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sa kabilang side, kailangan ganyan din na ilaw niyan. So, kung may talon dyan, ibig sabihin dito, magtatalon na rin yan. Then, sa kabilang tester natin, tatalon na rin yan. So, sa ngayon, makita nyo, wala yung ano, hindi tumatalon yan. Ibig sabihin, tama na yung connection natin. Ayan mo natin. So, check natin yung, ito yung sa may box. So, makita nyo yung ilaw yan. So, okay na yung ano, okay naman yung connection nito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, okay na yung ano, ano nito, yung wire. Pero iyan din po, iyan mo ba talaga lalagay tayo sa? So, kakabit na natin tong ano na to, itong port na to dito. Ilagay natin. Then, check uli natin. So, kinabit na natin yung ano doon sa dulo. Check natin yung connection niya kung nagbago. So, okay pa rin naman yan. Okay pa rin yung ano niya. Wala nang nagja-jump na ilaw. So, sa kabilang side, ganun din yan sa kabilang side. Kaya mga natin. So, nakakabit na yan dito sa port. Ito yung port. Yan, so wala na nagja-jump na. Wala na nagja-jump na. Ibig sabihin,
tama na yung connection nung galing doon sa box hanggang dito mga lods. Iisa yung ano nila, iisa yung color coding nila, iisa yung takbo ng wire. Ayan. So sa LAN, kasi sa ganito sa LAN, hindi naman ako ano sa work na ganito mga lods. Pero doon sa basic nung ano, katulad nito, itong wire na to is ito lang din naman yung gagamitin doon sa ano, doon sa modem, sa router, papunta doon sa link mga lods, sa TP link. So ang mangyayari is mag-share lang tayo ng data ba doon sa router. Like ito sa router, pwede natin tong gamitin doon sa router, then papunta doon sa computer natin. So direct pwede yun. So yung TP-Link is yun lang yung maglalagay dito sa unit na to para pwedeng wireless connection yung maging ano dito, maging wifi dito is wireless connection para dito sa unit na to mga lods. Yun lang ang mangyayari ng ano, yun lang yung mangyayari dun sa router dun sa labas kasi shared router lang to. Bali ang mangyayari nga ay nag-share lang yung router na yon ng data dito sa unit. So yung unit lalagay lang ng link, TP-Link para lang maging wireless connection yung ano, yung mga mag-share pa dito sa ano, dito sa unit na to. So pwede silang kumubit ng wirelessly connected dun sa link, sa TP-Link. Then papasokin din sa data papunta dun sa router. So ganun lang nangyayari. So pwede nyo naman gamitin din tong wire na to dun sa router. Then direct maglalagay kayo ng computer mga lods. So ganun lang yung ano nila, yung connection. So ito is parang ganun lang din to mga lods. So dumaan lang dito sa port na to. Then yung port is ko-connect lang itong wire lang. Then papunta dun sa TP-Link. So ganun lang nangyayari. So parang isang buong ano lang to, isang buong RJ45 lang magkabilang dulo. So isang dulo dito sa kabila, then isang dulo dun sa may box, sa may router. So ganun lang yung nangyayari niyan. Wala namang ibang inanuan yung wire, kundi parang straight through lang yung ano, yung wire na dumaan lang dito sa port. So ayun mga lodi. So ganyan lang magkabit ng ano sa mga LAN.
Mali pala. Sa iba pala nakalagay yung ano. So ano na to? Bali A, B, C, D. Ano to? A, B, C. Sa C tayo pupunta. C. Ha? Sa C. Saan yung ano natin? C. Ang C ay itong dudo mga labita. Natin sa C. So ito yung C. Ang wala tayo. 1, 2, 3, 4, 5, wala. 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, wala. Wala ang 4, 5. 1, 2, 3, okay. 4, 5, wala. So makikita nyo dito ganun din yan. 1, 2, 3, 4. Ibang ano dito. So may nagkamaling connection dito mga lads. So yun ay i-check natin. Or subukan ko i-press to. Kasi baka minsan hindi na pre-press na maigi. Okay nyo, katulad yan na yun. No? Kita nyo. Tama na yung connection. Yung ano niya, yung wire. Tama yung wire. Ano. Ibig sabihin hindi ka na pre-press to. Ito. So, pangit pala yung ano na to. Pangit itong ganitong port. Hindi maganda yung ganitong port mga lads. Yung wala din. So, makita yung ilaw. Okay na yung ilaw. So, inangat ko lang ulit itong ano. Diyan siya ako pinaresulay ng panibago. So may time kasi na hindi na pe-press maigi yung wire. So hindi natin alam kung advisable yung mga ganito na port. So ayan, okay na yung okay na yung connection nito. Ikapit na natin, then check uli natin yung check uli natin yung connection. 2 hours later. Kaya wala din. So, i-check na uli natin. So, kinabit na natin, then kakapit na uli natin ito para ma-check natin yung connection is kung nabago o hindi. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala yung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang 8 mga lodi. So yung isang wire is tatanggalin sa pagkakaano. So tanggalin ulit natin para ilagay natin na maayos yung wire. 2 hours later. Ngayon mga lodi, so kinabit na ulit natin. Check ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 2. So, kompleto yung makikita yung ilaw kompleto. Yun nandito sa number. So, okay na tayo dito mga lads. Sabihin okay na yung connection nito. Papunta dito sa LAN, sa RJ45 na to. So, lipat tayo sa, ganito na yung pagagawin natin mga lads. Dito sa mga unit, ilalagay na natin itong LAN port para sa kada unit. Ito, para sa sa coaxial cable. Hindi natin alam kung lalagyan. So, tinatanong pa natin kung kukuperan to o ilaan natin ng coaxial cable.